Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po dumako sa mensahe po sa umapang ito. Ito po isang basic na mensahe. Pero kailangan natin ulit-ulitin. Dahil meron tayong pagkakataon na makapagturo sa iba, tungkol po sa Ebanghelyo, hindi kinakailangan na ang mga ngaral palagi ang nagtuturo sa ibang mga tao. Kung tutusin, mapapasin po natin ang pangangaral ng Ebanghelyo ay obligasyon ng lahat ng mga Kristiyano. Dito sa Mateo chapter 28, makikita natin, sinasabi ng Panginoon na lahat ng mga naging mga alagad ay turuan ng mga apostol na kailan ganapin ang lahat ng mga bagay na ipinagutos ng Panginoon sa kanila. Dito sa 28 verse 20 ng Matthew, at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako is kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So yung mga bagay na ipinagutos ng Panginoon sa mga apostol bilang mga Kristiyano ay pag-utos din sa atin. So isa sama po ng pangangaral ng Ebanghelyo. In other words, ang mga po ay gawain niya. May pagkakataon, opportunity ang mga Kristiyano na maituro din sa mga kapakaibigan, etc. So ito kaya, bisa balik-balikan po natin itong mga basic na bagay na ganyan, paalala sa atin. Dito po sa Efeso chapter 4 verse 5, sinasabi sa atin, may isang bautismo kanya. Hindi dalawa, tatlo, isa lang. Isang bautismo na kailangan nating paniwalaan. Dahil sa Efeso ay kaapat na kabanata, ang konteksto po niyan ay yung kailangan nating panatilin ng ating pagkakaisa kanya sa tali ng kapayapaan. So sinabi ni Pablo, ano ba ang dapat natin pagkaisahan? So isa rito, ang isang bautismo kanya sa Efeso 4:5. Ang bautismo na ito, para ito'y maging mahalaga, ay kinakailangan may kaakibat na pananampalataya. Sa mga iba-ibang kongregasyon, na napupunta ko minsan, lalo na yung maraming kabataan, tinatanong nila yan. Paano po kanya kung ako ay nabautismuhan dahil lamang may magandang babae na gusto ko ligawan sa isang kongregasyon, kanila eh. Sabi ko, hindi ka nabautismuhan. Dahil ang bautismo, kinakailangan may kaakibat na pananampalataya. Dapat may pananampalataya. Sabi, pinaniniwalaan mo ang Ebanghelyo na ang Panginoon po'y namatay, dahil libing at nabuhin na maguli, at ang bautismo ay ang pagkakaisa doon sa ginawa ng Panginoon na siya namatay, nailibing at nabuhin na maguli. Dito sa mga talata binanggit, sinasabi po sa atin, sa Marcos 16, ang sumasampalataya at babautismuhan ay pangaliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parulusan. So, tingnan ninyo mga sinasabi, ang sumasampalataya at babautismuhan. Kinakailangan sumusunod sa bautismo, bago ka mabautismuhan, kailangan mo lang sumampalataya kanya. Hindi pwede na bautismuhan ka bago ka sumampalataya. Katulad ng ginawa sa atin sa Roman Catholic Church, binindigan tayo bago ka sumampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. So, walang pananampalataya, ay wala kwenta yung bautismo, in other words. So, kailangan ito ay may kaakibat na pananampalataya bago tanggapin ng Diyos. Excuse me. Kinakailangan din po yung pagsisisi at pagpapayag ng ating pananampalataya bago tayo mabautismo. Ito'y kasama rin po ng proseso ng kaligtasan. In other words, hindi, yung bautismo mo ay walang halaga kung hindi ka rin nagsisi at nagpahayag ng ating pananampalataya. Ito sa Gawa, chapter 2, verse 38. At sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi kayo at pagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong magkasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo kanya. O kailangan tayo magsisi. Sa pagsisisi, yan ang pagbabago ng ating kaisipan. In other words, tatarigdanan natin ating paniniwala at pamumuhay para tayo magbago kanya.
So, yun ang pagbabago ng ating kaisipan. Kailangan din natin ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya. Sa Romans chapter 10, verse 9 hanggang verse 10, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ibig siya kasama sa proseso yun. Sapagkat sa puso tayo nananampalataya. Yung puso po hindi kaisipan. Yung ating pananampalataya, nangyayari sa kaisipan nyo. Hindi malalaman ng ibang tao yun. Ikaw lang nakakaalam. Ang palaging ginagawang halimbawa po rito, kung kayo may gusto sa isang babae, yun yung nasa yung kaisipan. Paano niya malalaman kung di mo sasabihin? So, para malaman ng mga tao na kayo sumasampalataya, kailangan mo ipahayag sa iyong bibig kanya. At sa pamagitan ng bibig, ay nagpapahayag, kaya naliligtas kanya. So, hindi sapat na kayo sumampalataya sa iyong isip, kailangan mo isabihin kanya. Ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So, kakibat mo yan, magsisi, at magpahayag sa pamagitan ng ating bibig kanya. Hindi ka pwede magpahayag sa pamagitan ng isip mo, hindi pagpapahayag yun. Kailangan sa ating bibig ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito yung sa tubig. Marami naniniwala, spiritual baptism, ganyan, etc. Hindi. Ito yung sa tubig. Ang Holy Spirit baptism, hindi utos yun. Yun ay pangako sa ilang grupo ng tao. Alam natin sa Acts chapter 2, pinangako ang baptismo ang apostol para silang maging saksi ng Panginoon sa kanyang pagkamatayan, pagkabuhay ng maguli, at taglayin nilang kapangyarihan para makapangalan ng Ebanghelyo. Pero ang bautismo, sa isang bautismo, ay sa tubig. Isahin po natin. Dito sa unang Pedro, ito is dito po sa Old Testament yan, sa Ark of the Covenant, na noon ay mga Israel, na nang ang Diyos ay matyagang naghintay ng mga araw ni Noe, habang ginagawa ang taong na noon ay kakaunti, sa mga kapatid ay 8 kaluluwa, ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Kailangan natin mag-isip dito. Paano naligtas ng tubig sina Noah? Niligtas sila ng daong para wag silang mamatay. So, anong kaligtasan ng tubig ang nangyari sa kanila? Yung pagliligtas sa tubig ay ang pagpatay ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Kung pag si Noe at ang kanyang samayan ay manatiling matwid sa kanyang harapan. Yun ang nangyari doon. Pinatay ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan para mawala ng kasalanan sa mundo. Dahil ang context noon, sa Genesis chapter 6, ang puso ng tao at ang kata ng isip niya ay parang masama, sabi ng Diyos. Sabi nga, ako'y nagsisila sa ilalangin kanya. O sinalungkot. Dahil gano'n ang nangyari sa tao kanyang nilalang. So yun ang sa Noah's Ark. Kamukaya ng bautismo kanya. Hindi sila exact na pareho, pero meron silang pagkakahawig. Kung paano pinatay ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan sa mundo, sa panahon ni Noah, sa gayong paraan, pinatay niya kasalanan kanya, dahil wala niya mga makasalanan, sa gayon ding paraan ng bautismo kanya. At ang bautismo na siya kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng lawan. Ba't binanggit yun? Dahil ang ginagamit natin sa pag-aalis ng karamihan ng ating ngayon, tubig. Pag ginabautismo kanya, hindi para linis lang yung katawan, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Pag tayo po ay may kasalanan, ang sinasabi natin, guilty conscience. Pag kayo may malinis na budhi, hindi kayo walang kasalanan. Inihiling natin sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay ng magulang ni Jesucristo, na linisin niya ang ating budhi kanya. Bakit binanggit yung pagkabuhay ni Kristo? Dito sa Romans chapter 1, pinatunayan sa pamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan kanya. Siya ang tagapagligtas. So, sa other words, dahil siya nabuhay na maguli, tayo nililigtas ng Panginoon pag tayo nabautismuhan kayo. Yun ang ibig sabihin. No? Dito po sa verse 4 yata. Sa Romans, ano po?
Dahil pinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagbuhay mula sa mga patay na ito si Jesus Kristo na Panginoon natin. Nung sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabi niya sa kanya, huwag niyo pagsabi kanya. Bakit? Dahil kailangan niya patunayan. At ang katunayan ay ang kanyang pagkabuhay ng ugali. Pagkarampo ng paggawa niya ng maraming himala, na hindi naman naniniwala yung mga Hudyo, sinabi ng mga Hudyo, bigyan mo kami ng tanda kanya. Wala na akong mabibigyan ng tanda sa inyo, maliban ng tanda ni Jonas kanya. Hindi tumutukoy sa kanyang pagkabuhay na maguli. So ito yung bautismo sa tubig na naglilinis sa ating mga kasalanan na ligtas sa pamagitan ng tubig at ayon sa tunay na kalarawan kanya. So ito rin ay sa pamagitan ng tubig. So ang bautismo na nagliligtas ay ang tubig. Dito po yung eunuch, naglalakbay sila eh. Na sila nakarating sa nakamay tubig. Narito ang tubig kanya. Ano nakadlaw kung may mabautismohan? So obviously ang bautismo ay sa tubig. So yun ay bautismo sa tubig. Ito rin po yung paglulubog. Maraming mga denominasyon naniniwala sila ang bautismo ay bisig. O kaya, pagbubuhos ng konting tubig. O kaya, katulad ng Methodist Church, ito pwedeng piliin mong bisikan ka, pwedeng piliin na kayo bubuhos sa ulo mo, o kayo magpahilabog sa tubig. Pero ang bautismo na nagliligtas ay ito'y paglulubog. Ito basahin po natin. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, na malab sa Salim. Ito yung lugar sa Jordan River. Sapagkat ay maraming tubig kanya. Ang mga tayo pumunta roon at nabautismuhan. Tandaan po natin, ang salitang bautismo, hindi sinalin. Ito yung tinatawag na transliteration. Inilipat lang sa mga titik ng Grego patungo sa Tagalog o sa English. Ang original pong salitang bautismo ay baptizo, yung verb, o baptisma, yung noun. Ang ginawa ng mga nagsalin, inalis lang yung A, naging baptism. Yung baptizo, inalis yung O, ginawang A, naging baptize. Dahil yung English language po, walang salitang nagtatapos sa O at saka letter A, pasinin nyo. Ang pinaka malimit na titik na ginagamit sa English ay letter E. Sa mga Hapon, sa atin, letter A. Pero sa letter E. Kaya, baptize, sa atin, naging bautismo, baptismo. So, yun, ang ibig sabihin talaga niyan ay paglulubog. Pagpapalitan natin yung paglulubog doon sa talata. Naglulubog si Juan sa Enon na malab sa Salim sapagkat may marami ito. May kahulugan niyo. Ang mga tayo pumunta roon at nailubog kanya. Kaya kawisik. At nagwiwisik rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim sapagkat di maraming tubig, walang kahulugan yun. Nakakakita na tayo ng binibiligan sa simbahan. Gano'ng karaming tubig ang ginagamit ng pare? Kung di lang, ginagano ka lang eh. Pwede nakakaraan ng maraming tubig kanya. So hindi pwedeng wisit o buhos. Ito yung lubog. So Romans 6 verse 4. Kaya tayo nilibing ng asawa niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalalatian ng Ama, gayon din naman tayo malakad sa panibagong buhay. Ang bautismo ay larawan ng paglilibing. Kung ang bautismo ay wisik at buhos, wala pa tayo nakita naglilibing na gano'n. Konting lupa lang, tayo iwanan mo na. Pag nalilibing ang tao, kumukay sila sa lupa, na malalim, tapos ilulubog nila yung bangkay doon, tatabunan. So ito yung paglulubog. Ito yung larawan ng kamatayan, sinasabi sa atin. Sa Gawa chapter 8, verse 38, tandaan natin yung eunuch o yung bati, siya naglalakbay mula sa Jerusalem, pauwi sa Ethiopia. Yun ay ilang libong kilometro yun. Hindi naman katulad sa panahon natin ngayon na maraming stop over na pwede kang bumili ng ano. May yung lugar na dinadaanan ni Felipe ay nung bati ay ilang kanya. Walang nakatira.
So, by necessary inference, meron siya dalang pagkain at meron din siya dalang tubig. Naglalakbay siya eh. Kahit nga tayo, kahit alam natin meron kang pagbibila ng tubig, meron ka pa rin tubig sa sasakyan. Wala man tubig yung bating. Kung may tubig siya at may sakyan, hindi siya na sana ni Felipe doon kung saan sila naglalakbay. Bakit naisip nung bating na makikita sila ng tubig? Narito ang tubig kanya. Ano nakakanda mo? Pag-imutis mo ha. Itong proseso ginawa nila. Inutos niya itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at nagyuno ko sa tubig at binautismo siya ni Felipe kanya. Nang magbaon sila sa tubig, inago ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng eunuko at nagagalak na nagpapatuloy siya sa kanyang lakad. So siya nilubog at pagkatapos sila ay umahon sa tubig kanya. So ang bautismo ay paglulubog. Yun ang makikita natin. Maraming mga iglesia, denomination, di naniniwala na ang bautismo ay kailangan sa kaligtasan. Marami. Kung lilista natin ang isa-isa, hindi tayo matatapos. Ito po isang Bible church. Ito sabi niya sa kanilang website. In conclusion, water baptism is not essential for salvation. Hindi ko maintindihan sinasabi niya. It is by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone, apart from works. Pag ang tao po nagsasabi ng mali, hindi mo talaga maintindihan. Tingnan niyo, grace alone. Kung grace alone, di mo kailangan ng pananampalataya, di ba? Grace alone eh. Faith alone. Kung faith lang, di mo na kailangan ng biyaya. Christ alone, hindi si Christ lang magliligtas sa'yo, hindi kailangan sa palataya. Yung sinasabi na hindi nila naintindihan. Dahil ayaw nilang tanggapin ng bautismo ay kailangan sa kaligtasan. Yung mga Baptist Church, sila po ay prominent. This is a vitally important clarification to make. Baptists obviously think that baptism is very important. It is in our name. After all, tandaan natin, lahat ng mga ginagawa natin ay mahalaga. Dahil kailangan tayong maligtas. Pag sinabi natin mahalagang sumamba, at hindi ka sumamba, mahalaga yung pagsamba, di ba? Kailangan ka sumamba. Sinasabi nila, baptism is very important. Kaya it is in our name, after all, dahil tinawag sila Baptist Church. However, we want to be crystal clear that we do not believe that baptism is required for salvation. Para sa naging mahalaga. Kung hindi required, hindi siya mahalaga. Hindi ko nila naintindihan sinasabi nila, hindi ba? Kung ang isang bagay ay mahalaga sa Diyos, ito'y kailangan sa kaligtasan. Simple lang yun. Bakit sila, napakahalaga nga nila, hindi kailangan sa kaligtasan. Mahirap intindihin nyo, di ba? Dahil hindi totoo. So itong mga churches nito, hindi sila naniniwala doon. Itong proseso ng bautismo, kaya mahalaga siya. Maliwanag po sa Bagong Tipan na tayo po'y niligtas ng dugo ng Panginoon. Ito po sa Revelation chapter 1 verse 5, lalo na po sa English, basahin natin. Ito po ay New American Standard Bible. Ang ginagamit po sa English, ito rin, at saka yung King James. This is Revelation 1, chapter 1, verse 5. Sa nakita natin. And from Jesus Christ, the faithful witness, sila po nagpahayag sa Diyos, the first one from the dead, sila po na po yung mag-witness, yung namatay, and the ruler of all the kings of the earth, who will love us and release us from our sins by His blood. So tayo po ay tinanggal sa ibang sal, wash, ganyan. Nugasan tayo sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng dugo niya, ay niligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po ng ating Panginoon, sapagkat ito Bagong Tipan sa aking dugo, kanya, na nabubuhos para sa ikipagpapatawad ng marami, kanya. So, ang dugo, ang nagugas, ang ligtas, nagpatawad sa ating mga kasalanan. Ganon din ang ginagawa sa bautismo. No, si Pablo, si Saul pa, sinabing Saul, hindi pa tinatawag ni Pablo. Sabi ni Ananias, ba't ka kanya tumitigil? Tumindig ka at magpabautismo ka, at ugasan mong iyong magkasala, tumatawag sa kanyang pangalan.
So sinasabi, bautismo ay nagugas ng mga kasalanan. At sinasabi rin po sa Acts chapter 2 verse 38, ito yung siya pagpapatakot ng kasalanan. Sabi ni Pedro, nang tanongin ng mga Hudyo, sapagkat sabi ni Pedro, ginawa ng Diyos, ng Kristo at Panginoon, na si Jesus na ipinako sa krus. Mag-Ginoo, anong gagawin namin? Kaya sagot ni Pedro, magsisi kayo at ang bawat sa kanya magpabautismo sa ikipagpapatawad na inyong magkasalanan. So yung dugo, ginagawa niyo, bautismo ginagawa rin niyo. So ang tanong, dalawa ba paraan ng kaligtasan? Ang sagot niya na hindi. Kundi ang proseso ng dugo ay nag-release sa ating mga kasalanan pag tayo na bautismo ha. Kaya sinasabi sa Romans chapter 6 verse 3 to 5, tayo na bautismo tungo sa kanyang kamatayan. Ang significance na kamatayan ng Panginoon, doon tumulong kanyang dugo. Tandaan po natin, nung si Kristo ay nakapako sa krus, at dahil ang susunod na araw ay Sabbath, alas 3 siya namatay, di ba? So, 3 oras na lang, Sabbath day na yun, ay sa pagtingin sa panahon na yun. Ano lang, 6 to 6. 6 p.m. to 6 p.m. So, nang makita na patay ng ating Panginoon, hindi na siya binali ang buto niya. Sinaksak sa tagiliran, at lumabas ang tubig at dugo kanya. So, sa kanyang kamatayan, lumabas yung dugo. So, pag nabautismo tayo, patungo tayo sa dugo na yun na nagiging sa ating mga kasalanan. So, yun ang makikita nating bautismo. Kaya ang bautismo ay nagliligtas sa atin. Dahil sa proseso na yun, ang dugo ng ating Panginoon ay naglililis sa ating mga kasalanan. So, ang bautismo lang, at di namatay ang Panginoon, walang kaligtasan yun. Ang bautismo nagliligtas dahil namatay ang Panginoon at tumulong kanyang dugo. At sabay na po na maguli para patunayan na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. So, napakahalaga ng bautismo. Pasabihin natin dito mahalaga, para natin sinasabi di mahalaga kamatayan ng Panginoon. Dahil nung namatay, doon tayo nagkaroon ng kaparaan ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Di ba? At maliba pa doon, pag tinignan natin ang bautismo, ito yung proseso ng kaligtasan, di ba? Ang bautismo ay lumilitaw na para mas malaki sa natlo. Kasi magkakapareho lang sila ng kahalagahan. Pwede mong iambing yan sa pag-aasawa ka. Hindi ka pwede mag-asawa na wala kang girlfriend o boyfriend. Paano kayo naging boyfriend at girlfriend? Nagkakilala kayo. Tapos niligawan ng lalaking babae. Tapos sumampalataya yung babae, totoo sinasabi ng lalaki. So, girlfriend na tayo, kanya. Pagkatapos, mag-engage sila. Magpapakasal. Mahalaga yung kasal. Pero mahalaga rin na nakaraan. Dahil kung walang naligawan, walang engage, walang kasal. So, kung walang pananampalataya, walang pagsisisi, walang pagpapayag, walang pwedeng bautismo. So, ito yung kompletong proseso ng bautismo. Kaya mahalaga ang lumilitang bautismo. Yun ang final step ng ating kaligtasan. Pag tayo na bautismo, nilalagay natin si Kristo. Nagkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ng iba, relation, kanya, relation lang ang mahalaga. O, totoo naman yun. Pero ang tanong, paano ka nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Wala tayong mababasa, sumampalataya ka lang. Sinasabi rin, pag nabautismo, kapasayan natin. Doon po sa Galatians chapter 3, 26-27. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kanya. Pero paano mo mapapakita sa sumampalataya? Ano kita bautismo? Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay binigay si Kristo kanya. So doon tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So pag hindi ka nabautismo, wala kang relasyon sa Panginoon. Hindi ka nililigtas at hindi rin siyang iyong tagapagligtas. Hindi, maliwanag po yun. Ito, binasa na natin. Ito yung naghuhugas sa ating mga kasalanan. So pag hindi ka nabautismo, mananatili ka sa iyong mga kasalanan. Ito yung nagpapatawad sa ating mga kasalanan. As chapter 2 verse 13, binasa na rin natin. Ito yung nagpapalaya mula sa ating mga kasalanan. Dito po sa Romans chapter 6.
Ito yung sinasabi sa atin na ang Ebanghelyo ay doktrina ng ating Panginoon. May din nagtuturo ng doktrina, hindi mahalaga. Hindi totoo yun. So Romans 6:17-18, basahin po natin. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kay dating mga lipid ng kasalanan, kayo taus-pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan at naging mga lipid kayo sa paggawa ng matuwid, ganyan. So pag tayo na bautismohan, tayo napapalaya mula sa ating mga kasalanan, ganyan. Hindi na tayo lipid ng kasalanan. Pangatlo, tayo patungo sa kamatayan ng Panginoon. Binasa na natin kanina. Pag tayo na bautismohan, at tayo po ay naging kaanib sa Iglesia ng Diyos, o Iglesia ng ating Panginoon. Hindi tayo actually sumasama. Tayo dinaragdag. Yun na makita yung konsepto ng Iglesia. Doon sa Universal Church, yun ang katawan, yung lahat ng mga naligtas, yung tunay na naligtas, ano doon. Pag tayo tunay na sumampalataya, tunay na nagsisi, tunay na nagpahayag sa ating pananampalataya, tayo na bautismohan, hindi na lang tayo ng Panginoon doon sa kanya Iglesia kanya. Yung pong salin yan sa King James, sa New King James, and the Lord added to the church daily those who are being saved, kanya. Then di rin po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, pag tayo na bautismohan, tayo na idagdag sa kanyang, pumapasok tayo sa katawan ng ating Panginoon na walang iba kundi kanyang Iglesia. Dito po sa 1 Corinthians 12, verse 13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binabautismo tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinapanginom sa isang Espiritu. Sabi nila, yan ang spiritual baptism. Hindi. Pagka kinabautismo sa Espiritu Santo, yung kinabautismo sa Espiritu Santo, hindi ka binabautismo ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ito sa pamagitan ng turo ng isang Espiritu kanya. Siya nagturo sa atin, no? Kaya nabasa natin sa Biblia, di ba? Tayo binabautismo tungo sa kanyang katawan. Kanya. So tayo naging kaanib ng katawan ng ating Panginoon na walang iba kundi Iglesia. Kaya yun ang bagong kapanganakan. Hindi kayo bagong nilalang. Hindi kayo binago ng Diyos. Ang yung pagkatao sapagkat tinatawag ka sa iyong lahat ng magkasalanan. Para kang isang bagong ipinanganak. Ang isang bagong ipinanganak, bagong tao yun ay bata. Wala pa tayo nakitang bagong panganak na matanda. Sa tingin ng Panginoon, tayo bagong silang kanya. Bagong nilalang. Yun ang yung born again na sinasabi. Pasilin natin, ang born again, hindi siya tao. Yun ay proseso. Ang birth, hindi tao yun. Yun ang proseso, paano ko lumabas sa mundo, di ba? Sa John chapter 3, basahin natin. Ito po si Nicodemus, na isang pinuno ng mga Hudyo, dumating sa Panginoon sa gabi, hindi natin lang ba't gabi, hindi sinabi sa atin. Sa verse 2, siya pumunta kay Jesus ng gabi na, at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng mga tanda na yung ginagawa, malibang kasama siya ng Diyos, o kasama niya ang Diyos. Samugot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao pinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ito ay naunawaan ni Nicodemus, sapagkat doon niya unang narinig yung malibang may panganak na muli. Itong naintindihan niya. Sinabi sa kay Nicodemo, paano may papanak ang isang tao kung siya matanda na? So wala siya physical na kapanganakan. Makapasok baga siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Hindi na, imposible yan. Siya pinaliwag ng Panginoon. Sa bukod si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kariyan ng Diyos. Yung Espiritu doon, yun ang salita ng Diyos. Yun ang binhi. Pagka tinagka po yung binhi, salita ng Diyos, at yung kinabautismohan, ikay isang bagong nilalang.
So, yun ang bautismo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ito ay sa autoridad ng ating Panginoon. Hindi natin inimbento yan. Hindi galing sa ating sarili yan. Kung sa panatay, nung binata pa ako, binakausap kaming preacher ng Assemblies of God, kasama si Brother Gawit, no? Sabi niya, yung Mark 16, 15, 16, wala sa Biblia, kanya. Dinagdag lang ninyo yan, kanya. Sabi na, wala naman kami kaugnay sa paggawa ng Biblia, kanya. Yung sinasabi niya kasi, yung pinakadalawang matandang manuscript, yung Sinaiticus at Vaticanus, wala rin bahagi yan. O, totoo ka, namin. Pero ilang libong manuscripts, andun naman yan. Paano natin tayo magre-rely sa dalawa lang? Ang dami mas maraming evidence na totoo yan, kaya namin. Sabi pa namin, yung Biblia ho ba, meron o wala? O meron, edi nagsisinungaling na namin sa kanya. Yung mismo Biblia mo, ang doon yung sinasabi mong wala. Ang doon yan, makikita natin. So ito po ang kahalagahan ng bautismo. Hindi natin pwedeng baliwala halaga yan, hindi mo gagawin para kung gusto mong maligtas, kailangan mong gawin yan. At ginawa na po natin yan. Kaya lang, sa ating pagiging Kristiyano, makatulong tayo sa iba. Paliwalag po natin sa kanila, kailangan silang babautismohan. Dahil kung hindi natin sila makukumbinsin, di ba? Kapag tayo na bautismohan, hindi na tayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. Yung nga po sinabi ko kanina, sa New King James at saka sa King James, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Ganyan. Anong kahalagahan? Sapagkat ang ililigtas ng Panginoon ay ang kanyang iglesia. So, kung hindi ka nabautismuhan, wala ka sa iglesia ng Panginoon. So, hindi ka maniligtas. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ng Kristo ng ulo ng iglesia na siya tagapagligtas ng katawan. Yung pangulong taong usap, hindi galing sa lalaki yan. Ito yung galing sa kay Apostle Paul. Ito yung galing sa Espiritu Santo kanya. So, siya ang tagapagligtas ng katawan kanya. Alam natin, sa Ephesians chapter 1, verse 22 hanggang verse 23, ang katawan na yan ay ang iglesia. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa sa ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. So, kung wala din tayo ng bautismohan, sa tunay na paraan ng bautismo, wala tayo sa iglesia ng Panginoon. Kung wala tayo sa iglesia ng Panginoon, hindi rin tayo maniligtas. So, maraming katunayan ng Biblia na nagsasabi sa atin na mahalaga ang bautismo. Unfortunately, konti lang naniniwala niya. Tayo lang, actually. At ang Roman Catholic Church, to some extent, kaya binibinyagan nila yung bata para matanggal yung kasalanan. Pero sa kaisipan, dahil nabahanan nila yung kasalanan ni Adam, mali pa rin yun. Yung lahat ng denominasyon, hindi sila naniniwala na ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. Hindi natin sinasabing hindi sila sincere sa paniniwala nila. Hindi natin pwede musgahan yun. Pero pwede natin musgahan yung tinuturo nila ng bautismo ay di mahalaga sa kaligtasan. Yung pong sabi ng Brother Gawit, no? Pagka kayo sumampalataya, hindi pa concern ng Diablo. Sige kayo sumampalataya. Pag kayo nagsisi ka, hindi pa rin sa concern. Kaya pagsisi ka, mabuti ang ganyan. Basta ipahayag mo yung pananampalataya, sige nga, ipahayag mo. Pero pag nababautismo ka na, pagbabawalan ka na niya, pero kanya magkabapabautismo, bakit? Pag nagpabautismo tayo, matatanggal na ang kapangyarihan sa atin. Liligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So ito po ating mensahe sa mga pangito, tulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, ipaalala mo mga bagay na ito sa mga kapatid kanya. So from time to time, kailangan natin ipaalala yung mga bagay na alam na natin. Iyon ay assumption na alam na natin. Pero kung hindi natin alam, napabautismo tayo, tama yung pagkaunawa natin, pero hindi natin lubusang may paniwalang, may maganda rin na ipaalala natin from
from time to time. So ito pong mensahe natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ibalik natin muli kay Brother Matthew, panguna sa ating pagsamba. Maraming salamat.